Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Kristong Hari o ang Christ the King. At ito ay pinapaalaala sa atin na siya ang ating pag-asa. Siya ang dapat ating makasama sa huling sandali ng ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winikan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, nakasama ang lahat ng mga anghel. Siya ay uupo sa kanyang maluwalhating luklukan. Sa harapan niya ay titipunin ang lahat ng bansa at pagbubukod-bukurin niya sila, katulad ng ginagawa ng pastol sa paghiwalay ng mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan at ang mga kambing sa kanyang kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Halina, o mga pinagpala ng aking Ama. Tanggapin ninyo ang kaharian na inihanda sa inyo mula pa nang lalangin ang daigdig. Sapagkat ako'y nagutom at pinakain ninyo ako. Ako'y nauhaw at pinainom ninyo ako. Ako'y naging dayuhan at pinatuloy ninyo ako. Ako'y naging hubad at pinaramdam ninyo ako. Ako'y nagkasakit at dinalaw ninyo ako. Ako'y nabilanggo at pinaroonan ninyo ako." Kung gayon ay sasagutin siya ng mga matuwid, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain ka namin? Unauhaw at pinainom ka namin? Kailan ka namin nakitang isang dayuhan at pinatuloy ka namin? O naging hubad at pinaramtang ka namin? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin?" At tutugunin niya sila, "Tunay na sinasabi ko sa inyo, na anuman ang inyong gawin sa isa sa aking pinakamaliit na kapatid na ito, ay ginawa ninyo sa akin." Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, sa apoy na walang hanggan, na inihanda na sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi niyo ako pinainom. Ako'y naging dayuhan at hindi niyo ako pinatuloy. Ako'y naging hubad at hindi niyo ako pinaramdan. Ako'y nagkasakit at nabilanggo at hindi ninyo ako dinalaw." Kung magkayon sila man ay magtatanong ng ganito, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw, dayuhan o hubad, may sakit at bilanggo, at hindi ka namin pinaglingkuran?" At tutugunin niya sila, "Tunay na sinasabi ko sa inyo, na anumang hindi niyo ginawa sa isa sa mga maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito ay pasasadusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, katulad ng sinabi ko kanina sa introduction, ipinagdiriwang natin ngayon sa linggong ito ang kapistahan ng Christ the King o Kristong Hari. At ito ay itinatag ni Pope Pius XI pagkatapos ng unang pandaigdigang digmaan, World War I. Ang reason ni Pope Pius XI ay ganito: pagkatapos ng digmaan, tapos na dapat yung kaguluhan, subalit patuloy pa yung kaguluhan sa iba't ibang panig ng daigdig. May mga taong nagsisikap na sila pa rin ang maging makapangyarihan. May mga political unrest, may revolusyon,
Maraming mga kaguluhan na nangyayari. At dahil dito, ang Santo Papa ay nag-iisip ng paraan upang yung mga tao ay mapanatag, magkaroon ng stability sa kanilang buhay. Hindi lamang yun, dahil sa kanilang naranasan na kaguluhan at digmaan, ang daming nagkasakit na mga tao. Marami ang nagkaroon ng depression. Maraming nagkaroon ng mental illnesses. Ang mga tao ito ay hirap na hirap. At gusto ng Santo Papa na bigyan sila ng pag-asa. Dahil sa kabila ng kaguluhan nangyayari sa buong daigdig, ay mayroong pag-asa ng kapayapaan at kaligayahan na maibibigay, maipapangako sa kanila. Yung mga taong nagdaranas ng kahirapan dahil sa kanilang sakit, ay nais ng Santo Papa na bigyan sila ng katiwasayan, kaligayahan, upang sa ganon sila ay manumbalik sa kanilang kaisipan at magpatuloy na sa kanilang pamumuhay. Dahil para sa iba, parang wala ng katapusan ang kaguluhan, parang wala ng katapusan ang problema sa buhay, parang wala ng pag-asa. At dahil dito gusto ng Santo Papa, na dahil dito sa Christ the King na selebrasyon, ay maisabi, maipangaral sa buong simbahan, na sa kabila ng lahat ng nangyayari sa ito sa buong daigdig, sa kabila ng nangyayari sa ating sarili, ay mayroong pag-asa. At ang pag-asa ito ay maibibigay lamang ng ating Panginoon. At ito ay walang iba, ang Kristong Hari, na pumarito sa daigdig na ito upang magbigay, mangako ng kaligtasan sa bawat isang nilalang. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang intensyon ng Santo Papa Pope Pius XI, ay ito'y na very timing ngayon. Napakaganda at relevant sa panahon natin. Sapagkat ganun pa rin ang nangyayari sa ating kapaligiran sa mundo ngayon. Pagkat hindi pa natatapos yung digmaan sa Ukraine at Russia. Ilang linggo pa lamang nakakaraan ay naririto na naman yung digmaan dito sa Israel at Palestine. May nagsasabi nga sa akin, Father, ito na ba ang katapusan ng daigdig? Ito na ba ang katapusan ng katahimikan? Sapagkat kung saan na sinasabi natin, ito ay hulilan, ay bakit nagkakaroon ng digmaan? Ang hulilan ba ito, yung kabanalan bang ito, ay matatapos na dahil sa digmaang ito? Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang nasa isipan ng mga tao, kung ang isipan ng mga tao ay nagugulo, at ito na nga ang iniisip katapusan ng daigdig, napakaganda ng ating selebrasyon ngayon, sapagkat sinasabi dito na ang ating Panginoon ang siya lamang nating pag-asa. Siya lamang ang maaari nating takbuhan sa mga panahon ng pagsubok, kahirapan, sakit na ating nadarama. Ang ating Panginoon na nangako ng pagliligtas, siya ang makapagbibigay ng kasagutan sa lahat ng katanungan, sa lahat ng hirap ng ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, napakaganda sa linggong ito na tayo nagdaraos sa kapistahan ng Kristong Hari. At the same time, ngayon ang huling linggo ng taon, liturgical year, year 8. At dito, bakit inilagay ang kapistahan ng Kristong Hari sa katapusan ng liturgical year? Sapagkat gustong patunayan ng simbahan na sa katapusan ng daigdig, na siyang symbolism ng katapusan ng liturgical year. Sa katapusan ng daigdig, ay mayroon lamang isang hari na mananatili. Lahat ng hari sa buong mundo, lahat ng mga leader sa buong mundo, ang lahat ng yan ay mawawala. At ang mananatili lamang ay ang Kristong Hari, na siyang tagapagligtas, na siyang nangangako sa atin ng tunay na pag-asa. At dito nga sa katapusan ng daigdig, ay sinasabi dito na ang Kristong Hari, siya lamang ang mag-judge sa atin sa huling sandali
ng ating buhay sa huling sandali ng sandaigdigan. At dito napakaliwanag kung paano mag-judge o maghuhukom ang ating Panginoon. Sinasabi niya na ang kanyang paghuhukom ay yung ating pakikitungo sa ating kapwa, sapagkat dito natin yung mapapatunayan ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kung tayo naging mabuti sa ating kapwa, naging tapat din tayo, naging mabuti pa rin tayo sa ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. At dito nga sinasabi niya na ang katanungang tatanungin lamang sa atin sa katapusan ng sandaigdigan, sa katapusan ng ating buhay, sa ating paghukom. Ang tinatanong lamang sa atin ay kung paano natin pinaglingkuran yung ating kapwa. Anong kabutihan ang ating ginawa sa ating kapwa? Sapagkat marami na sa atin ang mayroong maling paniniwala. Akala natin, ang ating kaligtasan ay nakasalalay doon sa mga ginawa nating hindi mabubuti sa ating kapwa at sa ating sarili. Ito ay maling paniniwala na kung sasabihin natin, hindi ako pumatay, hindi ako nakiapid, hindi ako nanloko ng aking kapwa, hindi ako nang-api ng aking kapwa. Ito ay sapat na upang tayo makarating sa langit. Subalit, hindi ito ang tanong ng ating Panginoon. Kundi dapat, ano ang dapat kong ginawang kabutihan sa aking kapwa? Kaya't napakaliwanag, ano ang ginawa mong kabutihan sa mga taong nagugutom, sa mga taong nauuhaw, sa mga taong dayuhan, sa mga taong hubad, sa mga taong may sakit na sa bilangguan. Ano ang ginawa mo sa kanila? At yung ginawa natin sa mga taong ito, dito nakasalalay ang ating kaligtasan na tayo ay ipapasok niya doon sa kanyang kaharian. Alalahanin natin yung mga sinabi ng ating Panginoon, kayo ay umalis kayo sa aking harapan. Kayong mga isinumpa na dapat kayo ay naroon sa parusa na walang hanggan. Ito yung mga tao na hindi tumulong sa kanilang kapwa. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, napakaganda sa linggong ito, sa huling linggo ng taon, sa pagdiriwang ng Kristong Hari. Tanungin natin sa ating sarili, kung tayo ba ay haharap sa ating Panginoon at tayo magsusulit sa Kanya, ano ang sasabihin natin sa Kanya? Tayo ba ay naging mabuti? Tayo naging tapat na mga Katoliko at tagasunod ng ating Panginoon? Napakaganda sana, minamahal ko mga kapatid, na tayo tumulong sa ating kapwa. Sapagkat tayong lahat ay may kakayahan na tumulong sa ating kapwa. Masasabi natin, tayo nga ay mahirap, tayo nga ay nangangailangan pa rin. Subalit tayong lahat ay may ibinigay na kakayahan, katulad ng sinabi kong nakaraang linggo, kakayahan upang tumulong sa ating kapwa. Noong time ng COVID, ng pandemic, ako'y nanonood sa isang news sa Pilipinas. At dito ay nakita ko, isang tatay, si Tatay Romeo, ay nagkaroon ng stroke ilang taon na nakakaraan. Subalit nang nakita niya na maraming nangangailangan ng tulong dahil sa pandemya, ang ginawa niya, ilang araw siyang namalimos sa lansangan. Sa kabila ng kanyang hirap ng paglalakad, ay pilit pa rin siyang maglakad at mamalimos. Yung iba nilang jewelry sa kanilang tahanan ay pinagbili ng kanilang pamilya. At ang ginawa doon sa lahat ng perang yon, halos ito ay nakasupot sa mamunting plastic at ibinigay ni Mang Romeo doon sa kanilang mayor ng kanilang bayan. At ang sabi niya, ito ang aking tulong, ito ang aking donation para makatulong doon sa mga tao na naghihirap at nangangailangan sa pandemyang ito. Minamahal ko mga kapatid, sa halimbawa ni Mang Romeo,
Tayong lahat, mayaman, mahirap, tayong lahat ay may kakayahan para tumulong sa ating kapwa. Napakaganda na sa paghukom ay sasabihin ng ating Panginoon sa atin, ikaw ay naging tapat sa akin sapagkat nang ako ay maging gutom, pinakain mo ako. Nang ako ay nauhaw, pinainom mo ako. Nang ako ay naging dayuhan, ako ay tinanggap mo. Nang ako'y hubad, dinamtan mo ako. Nang ako'y may sakit at nasa bilangguan, dinalaw mo ako. Napakaganda ng sasabihin sa atin ng ating Panginoon. Ikaw ay naging tapat. Pumasok ka sa aking kaharian sapagkat doon ang tunay na gantimpala na naghihintay sa iyo. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay magdiwang kung tayo kasama ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay nabubuhay kasama ng ating kapwa. Ang ating Panginoon ang nag-aanyaya sa atin. Paglingkuran natin sila sapagkat ito ang tunay na kaligtasan bigay ng ating Panginoon. At naway pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo papaya. Salamat sa Diyos.